Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bureau of Customs, pinasok ang gusaling pagmamayari ng mga diskaya, binigyan ng palugit para isuko ang luxury vehicles. DPWH Secretary Vince Dizon, bubuwagin ang Internal Investigation Committee na binuo ng dating kalihim. Ipauubaya sa independent body. House of Representatives, sinimulan na ang investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Sa MBC TV correspondents, dating miyembro ng NPA na sangkot umano sa pang-aambush, arestado. Sa MBC TV Sports, PLDT, kampiyon sa 2025 PVL Invitational Conference. At sa Showbiz Spotted, Colleen Garcia, isinilang na ang kanilang baby number 2 ni Billy Crawford, aktres na paanak ng nakatayo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasunod ng mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, napasugod ang Bureau of Customs sa mga gusaling pagmamayari ng pamilya Diskaya. Binigyan na rin ang mga ito ng palugit para isuko ang kanilang luxury cars. Ang mga nagbabagang detalye ihahatid live ni Val Gonzalez. Val. Inuel, pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsisilbi ng search warrant sa dalawang magagarang mga gusali ng St. Gerald Construction Corporation na pagmamayari ng pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Ang construction firm na ito ang kabilang sa 15 mga kumpanya na nakakuha ng mga manumalyang mga flood control projects ng gobyerno na ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Laman ng bitbit na search warrant ng Task Force at Guana ang pagtunton sa 12 mga imported luxury vehicles na pagmamayari ng mga Diskaya. Pasado na 8 ngayong umaga nang pasukin ng mga otoridad ang dalawang magkaiwalay na magagarang gusali na ito na matatagpuan dito sa bahagi ng Pueblo Street, dito sa Barangay Bangbang, lungsod ng Pasig. Kasama rin sa operasyon ng mga operatiba ng Task Force Limpas ng PNP Highway Patrol Group at ang iba pang ahensya ng gobyerno na kabilang sa Task Force Aduana na pinangungunahan ng Bureau of Customs. Pero sa paghalughog ng mga otoridad, dalawa lamang sa 12 target sa luxury vehicle ang naabutan. Kabilang sa mga ito ang isang Maserati at isang Land Cruiser. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, isa pang luxury vehicle na hindi kasama sa search warrant ang naabutan ng mga otoridad. Kaya ito ay hinold ng Bureau of Customs. Subject na rin aniya ito ng investigasyon gawaran at kay mag-cooperate sa gobyerno at ilabas ang mga target na sasakyan. Sabi ng opisyal, kung wala naman aniyang itinatago ang pamilya Diskaya, ay marapat na kusa na nilang isuko ang mga sasakyan. Iit ni Commissioner Nepomuceno, mayroon pang hanggang araw ng bukas para makipag-ugnayan sila sa BOC. Ilabas na nilang aniya ang dokumentong magpapatunay ng kanilang ownership sa nabanggit na mga sasakyan. Sa ngayon, UL ay nagsasagawa na ng koordinasyon ang BOC at PNP-HPG para sa proseso ng pag-alarma dito sa nabanggit na mga sasakyan. Matatandaan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inisa-isa ni Diskaya ang mga luxury car na kasalukuyang pagmamayari ng kanyang pamilya, kabilang na rito ang mga high-end brand tulad ng Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac, Escalade, Range Rover, GMC, Suburban,
G63 o pa sa iba pang mga mamahaling mga luxury vehicle. Siyang pa rin ang pinakahuling kaganapan mula rito sa dalawang gusali na pagmamayari ng pamilya Diskaya na gwardyado ngayon ng pinagsalig na puwersa ng Task Force of Guana at ng PNP Highway Patrol Group na pinamumunuan mismo ng Bureau of Customs. Ako, si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Live mula sa Pasig City, maraming salamat, Val Gonzales. Sa kanyang pag-upo sa opisina, agad bubuwagin ni bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon ang Internal Anti-Corruption Committee ng ahensya. Para kay Dizon, hindi pwedeng imbestigahan ng DPWH ang kanilang sarili, lalo pat sa harap ng tinawag nitong malasindikatong korupsyon na nagpapatakbo rito. Ang buong detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Simula ngayong araw, bubuwagin na ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang kanilang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Sa panayam ng DZRH, inihayag ni Secretary Vince Dizon na hindi siya naniniwalang maaaring imbestigahan ng isang ahensya ang kanyang sarili. Matatandang inanunsyo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nitong Sabado ang pagkakabuo sa nasabing komite na magsasagawa sana ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Dizon, ipauubayan niya na ang investigasyon sa binuong Independent Commission ng Office of the President. Kaya dito, merong independent na mag-iimbestiga at later on, kapag may nahanap na ebidensya, magpa-file ng mga kaso. No? Ang trabaho ko po kasi, hindi naman po ako nandito para mag-imbestiga, magpakulong. Hindi po yan ang trabaho ko. Ang trabaho ko dito is maglinis sa loob at equally important, or if not even more important, kailangan po natin ayusin yung mga proyektong wala namang nagagawa para sa mga kababayan natin. Inilarawan na ni Dizon bilang isang napakalaking sindikato ang korupsyong nakapaloob sa DPWH. Sabi ni Dizon, hindi lamang nitong mga nakaraang taon nagumpisa ang problema, kundi dekada na kaya hindi maaaring band-aid solution lamang ang gagawin. Matatanda ang pagkatapos manumpa ni Dizon kahapon, ipinag-utos nito ang courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng DPWH mula sa pinakamataas hanggang sa mga district engineer. Sinabi ni Dizon sa DZRH na magiging prioridad niya sa ngayon ang mga lugar na lantaran na ang katiwalian, katulad na lamang ng mga binisitang ghost project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, tiniyak ni Dizon ang habang buhay na pagkaka-blacklist sa mga kontraktor na nasa likod ng mga pekeng proyekto. Pero nilinaw nitong hindi kailangan ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na sangkot naman sa substandard na proyekto, pero kailangan umano nilang ayusin ang proyekto, magbayad at humarap sa mga kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, sinimulan na rin ng Kamara ang hiwalay nitong investigasyon kaugnay ng maanomalyang flood control projects sa bansa. Ang update sa pagdinig ihahatid live ni Milky Regunan. Miss Milky. Go ahead, Miss Milky. Babalikan po natin ang report na yan ni Manang Milky Regunan sa House of Representatives kung saan nagpapatuloy pa rin po ang sariling pagdinig tungkol sa maanomalyang flood control projects. Samantala, inamin ng kontratistang si Sara Diskaya na pag-aari niya ang siyam na construction firms na nakakuha ng flood control projects ng DPWH. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, isa-isang binanggit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang mga kumpanya na umano'y pag-aari ni Diskaya, bagay na sinang-ayunan ng kontratista. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po.
Hanggang ngayon. Up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Unang sinabi ni Diskaya na hindi pa sumali ng sabay-sabay sa bidding ang siyam na kumpanya para sa isang proyekto. Ngunit ang gisahin at muling tanungin ni Estrada hinggil dito, oo ang naging tugon nito. Kalaunay muling nagbago ang sagot ni Diskaya nang igiit na lehitimo ang mga bidding na sabay-sabay sinalihan ng siyam na construction firms dahil magkakaiba naman umano ang mga may-ari nito sa lungat sa nauna niyang tugon. Sa kaugnay na balita, sinimulan na rin ng Kamara ang hiwalay na investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ihahatid live ni Milky Rigunan ang update mula sa Kamara de Representantes. Ms. Milky. Contractor na no-show sa hearing ngayon ng House Infrastructure Committee. Ang motion na inihain ni Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at inaprobahan ng mga miyembro ng komite. Kabilang sa isyuhan ng subpoena ay ang Sims Trading Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, at ang Wawa Builders. Narito ang motion ni Manila Representative Joel Chua. Congressman Chua first before Congressman Abad. Mr. Chair, I move that we issue a subpoena to those contractors who did not attend in today's scheduled hearing. If I hear a second, please. Second. Motion has been seconded. Are there any objections? Hearing no objections, the motion is carried. Subpoena will be issued to contractors who did not attend today's hearing. Samantala, pinagsusumite din sa loob ng 5 araw ang mga miyembro ng Joint Committees para sa kanilang full disclosure ng kanilang financial interest kung meron man tungkol sa mga flood control projects base sa motion ni Jokno. Naging mahaba ang talakayan sa pagsisimula pa lamang ng hearing. Pinagtalunan ng 3 posisyon ni Representatives Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List at Shell Jokno ng Akbayan Party List. Sa punto ni De Lima, awkward na ang nag-iimbestiga ay ang mga posibleng dawit na mga mamabata sa kwestyong flood control project. Kinontra ito ni Representative Zia Alonso Adjong. Nagbilang mga mamabata, tungkulin nila na mag-imbestiga. Sabi ni Adjong, sakaling may ma-involve ng mga congressmen, pwede silang imbestigahan ng House Ethics Committee. Samantala sa updated na listahan, sa 16 contractors na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng flood control project, 11 ang dumadalo ngayon sa hearing ng House Infracom. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Milky Rigunan. Sa iba pang balita, binawian ng buhay sa ospital ang 2 biktima, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata sa sunog na sumiklab maghahating gabi sa Barangay Tinajeros, Malabon City. Ang 2 magyayang biktima na suffocate sa kasagsagan ng apoy. Ang mga detalye sa report ni Edwin Duque. 2 ang naiulat na namatay sa sunog dito sa Sosego Street sa Barangay Tinajeros, Malabon City. 2 sa dinala sa magkahiwalay na ospital. Ang tuluyan ay diniklarang patay dahil sa suffocate. Unang dinala sa ospital ng Malabon ang biktimang si Joby Ventura. Ito yung pinakakatulong ng number 38 Sosego Street, pero diniklara ng attending physician na pumanaw na rin ito. Habang si Ali Campos, 3 taong gulang, ay nadala naman sa Malabon Medical Center pero diniklara ng kanyang attending physician na pumanaw na rin. Ligtas naman sa MC Hospital na ngayon nailipat na sa ibang pagamutan ang 6 na taong gulang na si Kianalyn Campos na nagtamo naman matinding sugat sa katawan. Ayon kay Tatay Jaime Domingo na nagligtas sa kay Kanyalin, walang sunog sa katawan ang yaya at ang 3 taon na namatay mula sa pangalawang palapag ng paupahang bahay. Tanging si Kianalin na nagpumilit makalabas sa bahay ang nasugatan. Naka-duty umano bilang caregiver sa Quezon City ang kanilang nanay habang ang nasa 1 taon pa lang sa Saudi Arabia ang kanilang tatay.
Ang unang nasunog na bahay ay pagmamay-ari ni Edwin Domingo ng 15 Sisego Street, isang call center agent na nakatira na sa Mikawayan, Bulacan. Sa tala ng Malabon PNP, mula naman sa tala ng Bureau of Protection, nagkumpisang sunog dakong alas 11:50 kagabi sa bahay ni Domingo na mabilis na nadamay ang bahay ng mga biktima. Mabilis na rumisponde ang 22 truck ng Bureau of Protection, kabilang na rito ang mga fire volunteer, kaya agad na agapan na kumalat ang sunog. Sa tulong ng Malabon City Disaster Risk Reduction Management Ambulance, mabilis na naitakbo sa magkahiwalay na pagamutan ng mga biktima. Patuloy ngayon ay sinasagawang investigasyon ng Malabon Police, maging ng Bureau of Protection, para matignan kung sino ang may salat, kung ano ang sanhi ng sunog at kung sino ang dapat managot sa naturang pagkamatay. Para sa MBC-TV Network News, ako si RS23. Edwin Duque, nagulat sa Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa lamang ho kami ng paumanhin sapagkat nagkakaproblema lang tayo technically sa ating audio. Pero yan po ay amin nang isinasaayos. Maraming salamat po. Bistado ng Bureau of Immigration ang 3 Chinese nationals na nagtangkang pumuslit patungong Malaysia gamit ang backdoor exit sa Tawi-Tawi. Kabilang dito ang isang magkasintahan na nanggaling pa ng Colombia at isang nagpakilalang negosyante na pawang pasuna ang visa. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Napurnada ang tangkang pagtakasana ng 3 dayuhang Chinese na ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor o mga lugar na hindi karaniwang dinadaanan palabas ng bansa. Unang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Mapun Port sa Tawi-Tawi ang magkasintahang Chinese na ito na itinimbre ng Tawi-Tawi Police sa BI. Napag-alamang galing Cambodia ang dalawa at papunta na sana ng Malaysia gamit ang bangka. Paso na ang visa ng mga ito at natuklasan pang konektado sa illegal na pogo. Sa kaprehong araw rin, sunod na naaresto ang isa pang Chinese na nagpakilalang negosyante, ngunit paso na rin ang visa at mga papeles at plano ring mag-backdoor exit patungong Malaysia. Ayon sa BI, agad na inaresto ang mga overstaying na dayuhang Chinese na ito na tatakas na sana ng bansa. Mahigpit din umanong binabantayan ng mga otoridad ang bahaging ito ng bansa kung saan ginagawa itong backdoor ng mga taong wanted sa batas at ginagamit rin na daluyan ng mga illegal na kontrabando. Sa ngayon, dinala na ang mga naturang dayuhan sa BI's facility sa Bikutan at patuloy nang iniimbestigahan para matukoy kung may mga tumulong rin ba sa kanila sa tangkang pagtakas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, nagwagi muli ang PLDT High Speed Hitters matapos masungkit ang kampyonato sa 2025 PVL International Conference o Invitational Conference. Dinomina ng team ang Kobe Shinwa University sa 4 na dikdikang sets nito sa Smart Araneta Coliseum para markahan ang kanilang ikalawang sunod na titulo sa loob lamang ng isang buwan. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Nagwagi ang PLDT High Speed Hitters sa 2025 PVL Invitational Conference matapos talunin ang Kobe Shinwa University sa 4 na dikdikang sets nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikalawang sunod na kampeonato ng PLDT matapos din nilang mawalis ang nakaraang PVL on Tour. Pinangunahan ni Savvy Davison ng PLDT sa kanyang 20 points, may kasamang 9 na digs at 18 receptions. Nag-ambag din si Kim Kiana din ng 17 points, kabilang ang 4 na blocks at 2 aces, habang si Alea Malaluan ay may 15 points at Mika Reyes naman ay nagdagdag ng 12 points. Naging mainit ang laban sa ikalawang set matapos mapunta sa 29 all ang score. Pero nakapagpasok si Davison ng service ace bago lumipad ang atake ni Kokoro Yasuma sa labas upang itabla ng PLDT ang laro sa 1-1. Nagbuhos ang PLDT ng 14-9 runs sa ikatlong set na tinapos ng block ni Del Palomata upang magkaroon ng 7-12 na kalamangan. Tuluyan namang nangibabaw ang PLDT sa pang-4 na set sa pamamagitan ng opensiba ni Malaluan at Palomata habang patuloy na nagkakamali ang Kobe Shinwa. Tinapos ni Mika Reyes ang kampeonato sa isang quick attack bago nagbuhos si Dean ng block sa atake ni Nagisa Komatsuda upang siguraduhin ang panalo ng PLDT. Itinanghal na MVP si Davison habang si Kat Arado ay pinangalan ng Best Libero. Nakuha naman ni Jem Magalansa ng Kimline at ni Komatsuda ang Best Outside Spikers. Si Ara Galang ang Best Opposite Spiker habang napunta sa kamay ni Janet Panaga at Riza Nogales ng Zeus Coffee ang Best Middle Blockers.
habang nakuha naman ni Sakura Furuta ng Japan ang Best Setter Award. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. DPWH nagbabalak pa rin na magpasok ng questionableng flood control projects sa susunod na taon. Sa MBC TV Global, nasa 800 katao patay sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan. At sa Showbiz Spotted Grace Note, handang-handa na umano sa kanilang concert sa weekend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nadiskubre ng mga senador na tuloy pa rin ang di umano'y modus ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga flood control projects na tatawid sa 2026 national budget. Ayon kay Senator Win Gatchalian, ilan sa mga proyekto ay hindi mahagilap at kung meron man ay mistulang dinoktor ang projected cost nito. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Sa kabila ng kontrobersiyang idinulot ngayon ng mga substandard at ghost flood control projects, sinusubukan pa rin itong ilusot sa 6.793 trillion 2026 national budget. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Gatchalian, natuklasan nila ang modus sa budget ng DPWH na hindi makita ang lugar ng mga flood control project. May nakita din silang isang barangay na may 4 na flood control project, phase 1 hanggang 4, pare-pareho ang halaga ng mga ito. Paliwanag ng senador sa plenary session, sinimulan nilang repasuhin ang mahigit na 4,000 mga flood control project para sa 2026. Dahil masyadong technical ito, kaya kailangan nilang kumuha ng third-party group of engineers upang tulungan silang hanapin ang mga proyekto mga ito na nais mapunduhan para sa susunod na taon. Galing mismo ito sa isinumiting budget ng DPWH sa DBM na nakapaloob ngayon sa NEP o National Expenditure Program. Kahapon ay nagsimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador hinggil sa 2026 national budget. 270 billion pesos ang inilaan para sa flood control program ng pamahalaan para sa susunod na taon. So we had to engage engineers to help us with the technical side. Pero while reviewing it, nakita namin mayroong mga 10 million, same barangay, same municipality, package 1, package 2, package 3, package 4. Tapos may mga the same amount. Actually, I told my staff to screenshot it para mapakita ko lang. But maraming kaming na-notice na ganun while reviewing it. Nauna ng hiniling ni Senator Bam Aquino, tanggalin na ang buong flood control budget para sa susunod na taon at ilipat sa edukasyon para pampatayo ng mga classrooms at para sa healthcare services. Kung hindi man buong 270 billion pesos ay anumang matatapyas dito ay ilipat bilang priority program sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tulad ni Senator Vin Gatchalian, pareho naman ang sentimiento si Senator Ping Lacson sa di umano'y balak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na muling magpasok ng insertion sa gitna ng issue ng flood control. Milyon-milyong pondo kasi agad ang mungkahi sa ilang proyekto na hindi naman malinaw kung saan ipatatayo. Narito si Jackie Resho. May plano na namang maging ghost projects ang mga insertion sa 2026 national budget. Sa panayam kay Senator Panfilo Lacson sa programang Damdaming Bayan, sinabi niyang mayroong muling distinct o pare-parehong halaga ng budget para sa iba't ibang proyekto sa ipinapanukalang national budget sa susunod na taon. Natuklasan ng mga senador sa naging briefing ng Development Budget Coordination Committee tungkol sa budget na tig 100 million pesos ang budget ng nakalistang mga proyekto ng DPWH para sa susunod na taon na wala namang tiyak na lugar na pagtatayuan. Alam mo, pinakita ni Senator Gatchalian? Opo. Puro 100 million. Napakahaba na listahan. Ang masama, walang stationing.
hindi mo ma-identify kung saan lugar. Nakalagay lang yung lugar, siyempre, pero hindi mo alam yung from what point to what point. Pero ang pinakita niya, siya nakadiscover nito eh. 100 million each, tapos may nakita pa kaming 120 million. Wow. Saka nakakita ng proyekto na sabihin natin, round figure, puro 100 million. Ayon kay Lacson, makikita sa mga insertion na sa paghahanda at pagpapanukala pa lamang ng national budget ay nangingialam na ang legislation pero walang aamin na opisyal dahil wala naman itong record. Ang nararapat umanong tanungin para malaman ng mga nasa likod ng insertion ay ang mga nasa DPWH dahil sila ang nag-aalok nito sa mga mambabatas. Kuwento ni Senator Lacson na mayroong nag-alok kay Senator Tito Soto mula sa DPWH na magsingit ng budget sa National Expenditure Program o NEP noong sila'y nanalo sa 2025 elections. At dapat tanungin namin yun o sasabihin namin sa DBM, sa Malacanang, tanungin nyo yung DPWH. Kasi alam nila yan. At ako may suspecha ko kung sino sa DPWH kasi si Senator Soto, naalok yan eh. Pagka panalo namin itong 2025, na ibahagi niya sa akin, tinawagan yung staff niya ng taga-DPWH. Ito ko naman kung sino yung tumawag eh. O sabihin mo kay Tito Sen, magsingit na dito siya sa net. Sabi ni Senator Soto, ayoko, ba't ako magsisingit yan? Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa smuggling at irregularidad sa pag-angkat ng luxury vehicles kasabay ng pagsuporta sa investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Nepomuceno, kanilang binabantayan ang investigasyong isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga isyong may kaugnayan sa luxury vehicles na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Binigyan din ng BOC na anumang irregularidad sa pag-angkat ng mga luxury vehicle gaya ng maling deklarasyon o hindi pagbabayad ng kaukulang buwis at taripa ay sasailalim sa enforcement actions alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Bagamat hindi pa maibubunyag ang mga detalye ng mga kasalukuyang investigasyon, tiniyak ng BOC na nananatili itong patas, tapat at sumusunod sa due process sa pagpapatupad ng batas. Pilipinas, maulang panahon pa rin ang ating mararanasan ngayong araw. Dulot pa rin ng dalawang weather system. Unahin natin ang hanging abagat na patuloy na umiiral dito sa bahagi ng Southern Luzon, maging sa western part ng Visayas at northern part ng Mindanao. Asahan ang pagulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang patuloy naman kumikilos pa hilaga ang low pressure area na namataan sa Northern Luzon na kung hindi man malulusaw ay maritong lumabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Sa kabila nito, maaari pa rin magpaulan na trough o extension nito sa bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao at Benguet. Samantala, magiging maliwalas naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, ngunit may banta pa rin ng localized thunderstorms pagdating ng hapon o sa gabi. Manatili pong mag-ingat at umantabay sa weather updates sa Pag-asa at dito sa DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa panahon ngayon, padami na ng padami ang mga nauusong paraan ng pakikipag-date at isa na nga dyan ang tinatawag na shrekking o to date down. Alamin na this, ano nga ba ang shrekking? Ang shrekking ay inspired sa famous DreamWorks animation character na si Shrek na kung titignan ay hindi ganoon ka-physically attractive. Dito nagsimula ang Gen Z term na shrekking na ang ibig sabihin ay pakikipag-date ng isang tao sa alam nitong less attractive at mas mababa sa kanyang standard. Sa madaling salita, ginagawa ito ng ilan upang maging dominante sa isang relasyon at makaramdam ng security dahil alam nila na hindi sila lolokohin o sasaktan kung sila ang mas lamang. Pero, paalala ng mga love expert, toxic ang ganitong mindset sa isang relasyon dahil pumipili ka lang ng isang tao dahil sa iyong insecurities at takot at hindi dahil sa totoong pagmamahal ang iyong nararamdaman.
Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa 800 katao ang nasawi sa magnitude 6 na lindol na yumanig sa Eastern Province ng Afghanistan nitong linggo. Samantala, isang Pinoy naman ang nasawi nitong weekend sa tinaguriang happiest place on earth, ang Hong Kong Disneyland. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Afghanistan, umakyat na sa mahigit 800 kataong nasawi sa naganap na magnitude 6 earthquake sa Eastern Province ng Kunar at Nangarhar. Habang tinatayang aabot naman sa 2,800 individual, ang sugatan kung saan karamihan ay nasa kritikal na kondisyon. Nananawagan naman ng tulong sa ibang bansa si Afghan Health Minister Sharafat Zaman dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain sa kanilang bansa, dulot na rin na nagpapatuloy na sigalot o digmaan. Marami ang nasirang gusali at tahanan kung saan libo-libong mga residente ang napilitang magpa-deport at mag-migrate sa mga kalapit na bansa. Samantala sa iba pang balita, patay naman ang isang Pinoy na nagbabakasyon lamang sa Disneyland sa Hong Kong. Ito ay matapos mahilot mawalan ng malay sa kalagitnaan mismo ng sinasakyan nitong extreme ride na Frozen Ever After at idineklarang patay alas 11:30 ng umaga nitong Biyernes. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnay ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Consulate General sa Hong Kong para sa repatriation ng bangkay ng naturang biktima. Kaugnay rin nito, pansamantalang sinuspende muna ang operasyon ng nasabing ride hanggang September 19. At yan naman nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, all set na this Saturday ang OPM band Grace Note para sa kanilang Walang Makakapigil concert. Ang kwento ng bokalista kung bakit ito ang title ng kanilang first ever solo concert, alamin sa report ni Showbiz Angel. Sa Sabado na ang first ever solo concert ng OPM band na Grace Note. Pinamagatang Walang Makakapigil, gaganapin ito sa Teatrino Green Hills sa San Juan kung saan natid ng banda ang kanilang classic hits at new songs. And speaking of bagong kanta, nito ang huling araw ng August inilabas ng 4-piece band ang official music video ng kanilang latest single na Malalang Nilalang. Ano nga bang mas masaklap ang nagtalak o ang mga nagtitiwala sa tulad niya na malalang nilalang? Huwag niyo yung nilalang at wala silang pakialam sa kung anong masira niyan, malalang nilalang. Kwento ng bokalista ng banda na si Eunice Jorge, Walang Makakapigil ang napiling title para sa kanilang concert dahil yung Walang Makakapigil kasi na statement, bagay siya sa amin, sa journey ng Grace Note. We're celebrating more than 15 years. Gawa lang kami ng gawa ng music talaga. Tapos hindi namin namalayan, uy, yung galing, no? Mag-18 years na pala tayo. Wala talagang makakapigil sa atin, no? Magunita last February, pinagdiwang ng Grace Note ang kanilang 17th anniversary sa industriya. Samantala, special guest naman sa Walang Makakapigil concert ng Grace Note, ang Classic Hitmakers na Hey June. Para sa tickets, bisitahin lang official page ng Grace Note at Superstar Music. Abangan sa aming pagbabalik, higit 80 arestado sa anti-criminal operation sa Bataan. Para sa MBC TV Sports, Asia Pacific Paddle Cup 2025 sa Kuala Lumpur, dinomina ng Pilipinas. At sa Hoy, bawal yan na hindi paglalagay ng fare matrix sa loob ng pampublikong sasakyan. May parusa nga ba? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, himasrehas ngayon ang dating miyembro umano ng New People's Army o NPA na itinuturing dawit sa pang-aambush sa Negros Occidental. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Arestado ng Himamaylan City Police Station ang umano'y dating miyembro ng New People's Army o NPA na involbado sa nangyaring ambush sa bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Inihain ng kapulisan ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder laban kay alias Jim, 25 anyos, residente ng Barangay Carabalan, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Si alias Jim ang umano'y miyembro noon ng Squad 1 ng Mount Can Sermon Command, Central Negros 2, Committing Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, at noon kasama sa mga rebuilding umambus sa kapulisan sa Barangay Biao, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental noong taong 2022. Ayon kay Himamaylan City Police Station Chief Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang suspect unang naaresto sa sa ibang mga kaso bago isinarbi ang warrant of arrest sa nasabing kaso. Ang warrant of arrest ni alias Jim ang inisyo ni Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 55 sa lungsod ng Himamaylan noong Hunyo 27 at mayroong piyansa na 200,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 83 katao sa magkakasunod na serye ng operasyon ng Bataan Police mula Agosto 25 hanggang 31, 2025 sa pamumuno ni Provincial Director Colonel Marte Salvadora. Sa naturang operasyon, 22 ang nahuli dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga, kung saan nasabat ang mahigit sa 413,000 piso na laga ng kontrabando. Samantala, 61 iba pa ang naaresto dahil naman sa illegal na sugal, pangisda, paglabag sa espesyal na batas at bisa ng warrant of arrest. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng kapulisan ng Bataan at binigyan diin ang mahalagang papel ng lokal na puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo sa kriminalidad tungo sa isang ligtas at drug-free na lalawigan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inatasan ni Northern Samar Governor Haris Ongchuan ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na manatiling handa sa mga banta na panahon. Kasunod ito sa ginanap kahapon na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting matapos ang advisory na inilabas ng Department of Interior and Local Government sa pagsususpindi ng trabaho at klase dahil sa low pressure area at southwest monsoon na nakapikto sa maraming lugar sa Pilipinas. Binigyan din ng gobernador na kailangan masiguro na makakapagbigay agad ang provincial government sa mga pangangailangan sa mga posibleng apektado. Ayon sa Pag-asa Northern Samar kahapon, ipinaliwanag ng southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa probinsya at light to moderate rains ang maasahan ngayong linggo. Nagpahayag ng kahandaan ng provincial government sa pangangailangan sa pagkain kung may darating na sama ng panahon sa susunod na mga araw o sa susunod na mga buwan kung saan last quarter ng taon ang kadalasang malakas ang pag-ulan sa lalawigan. Nananawagan naman ang gobernador na panatilihing laging handa at updated sa mga anunsyo mula sa provincial government ng Northern Samar sa pamamagitan ng mga susunod na mga FB pages, ang provincial government ng Northern Samar at Northern Samar PDRRMO. Mula sa Aksyon Radyo Katarman para sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Normal sa isang commuter ang magtanong sa driver kung magkano ang pamasahe papunta sa kanyang destinasyon. Pero kasabay nito, dapat ding tiyakin ng mga tsuper na sila ay may nakapaskil na fare matrix o talaan ng pamasahe bilang gabay at upang makaiwas sa panggugoyo. Lalo na ngayon kung saan may iba na biglang nagtataas ng singil dahil sa buhos ng ulan. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa mga pampublikong sasakyan na isa sa mga hindi na napapansin ng ilan ay ang kawalan ng fare matrix na inilalagay sa bahagi ng sasakyan na makikita ng mga pasahero. Ito ay isang talaan ng pamasahe na mula sa minimum fare ay nadadagdagan sa bawat kilometro na dadagdag
sa distansya patungo sa paroroonan ng isang pasahero. Isa rin itong gabay upang maiwasan ng overcharging sa mga public utility vehicle o PUV at matayak na tamang pasahe ang ibibigay. Ayon sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, ay maaaring mapanagot ang driver kung sakali mahuli ito na wala nakalagay na fare matrix sa kanyang sasakyan. Para sa lahat ng offense, 1,000 multa ang maaaring ipato sa mga driver ng PUB tulad ng jeep, taxi at mga bus. Samantala para sa mga operator nito ay maaaring marap sa 5,000 multa para sa first offense, 10,000 piso para sa second offense kasama ang pag-give-out sa unit ng 30 araw at 15,000 piso para sa ikatlo at higit pang offenses kasama ng kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Sa mundo ng tennis, nagwagi ang Team Philippines sa Asia Pacific Paddle Cup matapos talunin ang Hong Kong sa championship na ginanap nitong weekend sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang mga pangyayari ihahatid ni Matchpoint Mili Borja. Nagwagi ang Team Philippines sa Asia Pacific Paddle Cup 2025 matapos talunin ng Hong Kong sa 3-0 na score sa kampyonato na ginanap nitong weekend sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangunahan ng Paddle Pilipinas ang koponan ng bansa sa pagkakamit ng tropeyo. Itinanghal na men's MVP si Filipino tennis icon Johnny Arcilla, habang sa Asia Pacific No. 2 Joanna Tao Yitan ang nakakuha ng women's MVP. Nagpakitang gilas ng Pilipinas sa unang araw ng torneo matapos naigi ng bagong debut na Pakistan with 5-0 score at Hong Kong with 4-1. Sumunod ang 4-1 na panalo laban sa Malaysia bago nagtala ng matinding 5-0 sweep kontra naman sa South Korea sa quarterfinals. Sa semifinals, muling tinalo ng Pilipinas ang Malaysia at 3-0 upang makapasok sa finals. Sa dulo, muling dinumina ng team ang Hong Kong para sa kanilang kampyonato. Samantala, nagkasya naman sa bronze medal ang host team na Malaysia. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MCTV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, officially mom of two na ang aktres na si Colleen Garcia. Kahapon shinare ni Colleen na higit 2 linggo na rin ang nakalipas mula noong isinilang niya ang kanilang ikalawang anak ni Billy Crawford. Ang buong kwento sa inilarawan ng aktres bilang experience of a lifetime matapos mapaanak ng nakatayo sa report ng Showbiz Angel. Meet Austin, ang second baby ni Colleen Garcia at Billy Crawford. Experience of a lifetime kung ilarawan ng aktres ang naging panganganak noong August 17 sa isang ospital sa Taguig City. Ang planong water birth na iba nang mapaanak siya ng nakatayo. Kwento ng mom of two noong nasa delivery room na nagdesisyon nitong tumayo sa wheelchair upang maglakad patungong kama. At ilang hakbang bago makarating sa higaan, napaisip itong umire hanggang sa tuluyang lumabas ang sanggol. Mabuti na lamang at agad itong nasalo ng ina ni Colleen. Eksaktong paglalarawan nga ng aktres, just 2 quick, silent and surprisingly painless pushes ang nangyari. All smiles naman ang mag-asawa, gayon din ang kanilang 4-year-old son na si Amari sa kanilang family picture with baby Austin. Bumuhos naman ang pagbati sa pagdating ng panibagong little bundle of joy ng celebrity couple at sa pambihirang birth story ng aktres. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.